tadhana ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. Hindi ito laging bulong, kung minsan ito ay isang sampal ng katotohanan na nakasulat sa isang pirasong papel. Para kay Elena, ang hapong iyon ay simula ng isang bangungot o marahil ng kanyang kaligtasan. Hay, puro bilis na naman siguro to. Meralco, tubig. Ha? Teka, ano to? Walang selyo, walang address ng sender. Pero bakit nakasulat ang pangalan ko sa paraang ako lang ang gumagawa? Yung pagkurba ng letter E, yung tuldok sa I, na pabilog kamukhang kamukha ng sulat ko nung high school. Pero bago pa ang papel. Elena, huwag kang lilingon sa tawag niya. Sa darating na Sabado, itatali ka ni Mark sa isang pangakong papatayin ng bawat pangarap mo. Huwag kang magpapadala sa bulaklak. Huwag kang magpapadala sa luhang ipapakita niya, dahil ang luhang yan ay magiging dugo sa isang mga kamay pagkalipas ng ilang taon. Sino to? Kung sino ka mang nagbibiro ng ganito, hindi nakakatawa, Mark. Ikaw ba to? Prank ba to para sa vlog mo? Elena, kanina pa kita tinatawag sa cellphone. Hindi ka sumasagot. Look. Flowers for my queen. Alam mo namang espesyal ang Sabado, di ba? Pinagandaan ko ang dinner natin sa rooftop. Ah, Mark, salamat. Pero bakit parang minamadali mo ang lahat? Okay lang naman tayo, di ba? Anong okay lang, Elena? Gusto kong sigurado na tayo na akin ka lang na wala makakaagaw sa'yo. Bakit may pataalinlangan ka ba? Wala naman. Good. Ayaw ko nang naghihintay, Elena. Alam mo yan, see you on Saturday. Wear your best dress, yung kulay pula, yung kulay ng pag-ibig natin. Ate LJ, habang tinitinan ko ang mga rosas na bigay niya, imbis na mabango, ang amoy na pumapasok sa ilong ko ay amoy ng nabubulok na lupa. Tinitinan ko ulit ang sulat. May postscript sa ilalim. Huwag kang mapaninlang sa ganda ng kanta, dahil pagkatapos ng musika, katahimikan na lang ang titira niya sa'yo. Pero ba